Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Pagdating ni Karen sa bahay, dumiretso siya paakyat sa kanilang silid. Gusto niyang tingnan kung bumaba na ba ang lagnat ni Tristan. Kamusta ng pakaramdam mo, Tristan? Maaga kong umuwi para maalagaan ka. Nanghihinang bumangon si Tristan. Okay na ako, Karen. Inalagaan ako ni Ate Beth at bukas din ay pwede na akong pumasok sa opisina. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, munti ko nang makalimutan. Tumawag si Ruter Sales. Nasa Pilipinas daw siya ngayon at gusto niyang makita ang kalagayan ng plantasyon. Nagpatawag na ako ng meeting sa lahat ng staff, kaya maayos na ang lahat. Naipaliwanag ko na rin ang mga dapat nilang gawin bukas. Paliwanag niya sa mga nangyari ngayong araw. Mapait na napangiti si Tristan. Ganun ba? Maraming salamat. Napaka-responsable mo talaga kaya naman sobra kitang mahal. Hindi ba nagpasaway ang baby natin sa tiyan mo? Baka naman pinabayaan mo na ang sarili mo. Saad niya. Inaalagaan ko ng maayos ang baby natin. Hindi ko rin kinakalimutan ang vitamins ko, lots of water and fruits. Kaya wag kang mag-alala. Nakangiting saad niya saka tumayo. Naghanda na ako ng suit mo para bukas. Ako na ang pumili. Salamat, Karen. Tandaan mo na mahal kita at nag-iisa ka lang dito sa puso ko. Nakangiting saad ni Tristan ngunit baka sa mukha niya ang pagkabalisa. Ayaw niyang mawala ang tiwala sa kanya ni Karen. Mahal niya ito nang higit pa sa buhay niya. Si Karen ang nagbibigay kulay sa kanyang malungkot na mundo. Kaya natatakot siya na baka masira ang lahat ng dahil sa ginagawa ni Ashley. Tristan, alam ko at may tiwala ako sa pagmamahal mo. Basta ayoko lang na may tinatago ka sa akin. Ayoko nagsisinungaling ka. Saglit na napatitig si Tristan. Gusto niya sabihin ang totoo sa asawa niya. Ngunit nag-aalala siya lalo na't buntis ito. Baka mapaano ang kanilang anak. Bakit ganyan ka makatingin? May gusto ka bang sabihin? Pinigilan ni Tristan ang sarili dahil ayaw niyang may mangyaring masama kay Karen. Napakabait mong asawa. Hindi kita pagpapalit sa iba kahit na anong mangyari. Grabe naman, Tristan. Busog na ako sa compliment mo sa akin. Halika, yayakapin kita. Isang mahigpit na yakap ang binigay ni Karen. Mariing napapikit si Tristan. Ngunit hindi na napigilan pang tumulo ang kanyang luha. Nasasaktan siya dahil niloloko niya ang kanyang asawa. Tristan, bakit ka umiiyak? May problema ka ba? May masakit ba sa'yo? Hindi siya nagsalita at niyakap lang si Karen. Masaya ako kasi ang bait mo at mahal na mahal mo ako. Kung may kasalanan man ako sa'yo, hindi ko sinasadya, Karen. Anong ibig mo sabihin? Anong kasalanan mo sa akin? Sasabihin na sana nito ang totoo, pero naagaw ang atensyon nila ng tatlong katok sa pinto. Dali-daling iniwan ni Karen si Tristan para pagbuksan ang nasa labas. Wait lang, titingnan ko lang. Laking gulat niya nang bumungad sa kanya si Ashley. Ashley, anong kailangan mo? Naguguluhang tanong niya. Ate Karen, gusto kong makausap ang asawa mo. Sagot nito. Wow, ang formal mo yata ngayon at atin ang tawag mo sa akin. Ano nakain mo at bumait ka yata? Hindi bagay sa'yo, Ashley. Anong kailangan mo sa asawa ko? Masungit at nagdududang tanong niya. Ate Karen, narealize ko na kailangan ko magpakabait dahil nakikitira lang kami ni Papa. Nakakahiya naman sa inyo. Mahinahong sagot nito. Mabuti naman at naisipan mo yan dahil ayoko ng gulo at may hiya ka pala. Akala ko wala na. Ate, nag-usap na kami ni Kuya Tristan kanina at pumayag na siya.
Bahagya siyang naguluhan dahil sa sinabi nito. Anong pinag-usapan niyo ni Tristan? Bumaling siya sa kanyang asawa. Tristan, anong pinag-usapan niyo ni Ashley? Mabilis itong lumapit sa kanilang dalawa. May pinag-usapan daw kayo ni Ashley. Ano naman yun? Hindi yata ako na-inform. Kuya, sinabi ko na sa'yo na gusto ko magtrabaho sa kumpanya at pumayag ka na, diba? Gusto ko na magsimula bukas. Bored na kasi ako dito sa bahay. Lumipat ang tingin nito kay Karen. Ate Karen, okay lang ba sa inyo? Para may sarili naman akong income at makabili ako ng mga gusto ko. Karen, payag ka ba? Kung payag ka, okay lang sa akin. Panay ang ngiti ni Ashley habang nakatingin kay Tristan. Ngunit hindi man lang nito tinatapunan ng tingin. Natatakot din si Tristan na baka kapag hindi siya pumayag sa gusto nito, ay bigla na lang sabihin nito ang tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang mag-ina. Mahal na mahal niya ito, kaya kailangan niyang protektahan ang kanilang sekreto. Okay, sige. Basta magpakabait ka sa kumpanya. Sundin mo ang lahat ng ituturo sa iyo ni Myla. Bili ni Karen sa kapatid. Okay, Ate Karen. Pero paano yan? Wala akong kotse. Sasabay na lang ba ako sa inyo tuwing umaga? Namilog ang mga mata ni Tristan dahil sa sinabi nito. No, hindi mo kailangan sumabay sa amin. May driver kami. Magpahatid ka sa kanya papuntang opisina. Tapos ang usapan. Hinapit na niya sa bewang si Karen. Halika na, Karen. Tuluyan na silang pumasok sa loob. Naiwan si Ashley na nakatayo sa labas ng pinto na may ngisi sa mga labi. Sige lang, Tristan. Iwasan mo lang ako. Hawak na kita sa lieg, kaya wala ka ng takas sa akin. Ako na ang magiging future wife mo. Ashley, bakit hindi mo pa ginagawa ang pinapagawa ko sa'yo? Kailangan niya ni Karen ngayon. Nagtatakang tanong ni Myla kay Ashley nang makitang wala pa itong nasisimulang trabaho kahit isa. Myla, wag ka nga masyadong bossy. Kapatid ko ang may-ari, kaya ayos lang. Hindi magagalit ang ate Karen ko. Gawin mo yan kung nagmamadali ka. Maarting tura nito dahilan para mag-init ang ulo ni Myla. Pinuntahan nito si Karen nang hindi maipinta ang mukha dahil sa ugali ng baguhan. Bakit ka nakasimangot? Okay ka lang ba? Tanong ni Karen na makitang nakanguso ang kaibigan. Karen, anong klaseng kapatid mo ba yang si Ashley? Lahat ng pinapagawa ko, hindi niya ginagawa. Kapatid ka raw niya, kaya ayos lang na hindi siya kumilos. Sumbong nito. Ano? Walang hiya siya, halika, samahan mo ko. Wala silang naabutan na tao na makarating doon. Sinubukan nilang tawagan si Ashley, ngunit hindi ito sumasagot. Saan naman kaya nagpunta ang babaeng yun? Inis na tanong niya. Myla, pupuntahan ko lang si Tristan. Darating na mamaya si Mr. Sales, kaya maghanda ka ng coffee. Espesyal na tao yun, kaya i-check mo muna ang gagamitin mo kung malinis at walang amoy. Bili niya. Sige Karen, ako nang bahala. Huwag kang mag-alala kay Ashley. Ako ang puputol sa sungay nun. Nginitian lang siya ni Myla at bumalik na sa kanyang pwesto, habang si Karen naman ay dumiretso na sa kanilang opisina. Laking gulat niya nang makita sa loob si Ashley. Ilang segundo niya muna itong tinitigan bago magsalita. Anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo kay Tristan? Bawal ka rito. Ako lang ang pwedeng pumasok sa loob. May tinatanong lang ako kay Kuya Tristan, masama ba yun? Oo, masama. Nandito ka sa kumpanya, kaya wag kang magkalat ng mikrobyo. Sir ang itawag mo sa asawa ko dahil nasa trabaho ka. Walang special treatment dito. At gawin mo ang pinapagawa sa iyo ni Myla kung ayaw mong tanggalin kita sa trabaho. Ano? At sino ka ba? Si Tristan na may-ari ng kumpanya at hindi ikaw. Wala kang karapatan na tanggalin ako. Si Tristan lang. Sigaw ni Ashley. Tumigil ka, Ashley. Tama ang asawa ko. Lumabas ka na sa opisina ko. Mariin at maotoridad na sigaw ni Tristan. Ang galing mo ha. Ang plastic mo talaga.
Kahit takpan mo pa ang bulok mong pag-uugali, umaalingasaw pa rin talaga. Kahit magbait-baitan ka pa, hindi mo kakayanin dahil spoiled brat ka. Lumabas ka na sa opisina ng asawa ko at gawin mo ang iniutos sa iyo ni Myla. Kakainin mo rin balang araw ang mga sinabi mo sa akin, Karen. Darating ang araw na ako naman ang nasa posisyon mo. Makahulugang saad nito. Lumabas ka na. Nagkatinginan muna si Ashley at Tristan bago ito tuluyang lumabas. Pabagsak pa nitong sinarado ang pinto dahil sa galit. Naguguluhan tiningnan ni Karen ang asawa dahilan para mapalunok ito sa kaba. Tristan, anong ibig sabihin ni Ashley? May kailangan ba akong malaman? Inaakit ka ba ng spoiled brat na yon? Nagdududang tanong ni Karen. Hindi ko alam. Nagtataka rin nga ako kung bakit niya yon nasasabi. Maniwala ka sa akin. Hayaan mo na lang siya. Huwag mo na lang pansinin. Iwasan mo ang babaeng yun. May naamoy akong hindi maganda sa kanya. Naniningkit ang mga mata na saad niya. Subukan niya lang hawakan kahit dulo ng buhok mo. Makikita niya ang hinahanap niya. Relax ka lang, Karen. Hindi mangyayari yun. Ikaw lang ang asawa ko. At hindi naman niya siguro gagawin ang nasa isip mo. Magtiwala ka lang sa akin. Napahinga ng malalim si Karen. Magtitiwala ako sa iyo, Tristan. Pero oras na sirain mo ang tiwala ko, hindi mo na kami makikita ng anak mo. Nilisan na ni Karen ang opisina ni Tristan para bumalik sa kanyang pwesto. Kahapon pa niya napapansin ang kakaibang titig at ngiti nito kay Tristan. Huwag mo kong subukan, Ashley, dahil hindi kita bubuhayin kapag inahas mo ang asawa ko. Nag-ayos na ng sarili si Karen dahil ilang minuto na lang ay darating na si Mr. Sales. Matapos ang lahat ay tinungan niyang muli ang opisina ni Tristan kung saan sila nag-uusap. 3 katok ang ginawa niya sa pinto bago pumasok sa loob. Good morning, Mr. Sales. Kumusta po kayo? Bati niya sa kanilang bisita. Good morning, Mrs. Medrano. I'm fine, thank you. Kamusta po? Nagustuhan niyo ba ang production natin? Branded po ang wine natin kaya talagang mabenta ito. Halos lahat ng supermarket ay bestseller ang produkto natin. Nakangiting saad niya. A pleasure to meet you, Mrs. Medrano. Yes, sir. Pleasure to meet you. And I'm sorry kung hindi ako nakasama sa mister ko na nag-tour kayo sa field. May importante lang po akong tinatapos. Paliwanag nito. It's okay. By the way, ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay sa itsura mo. Biglang nahiya si Karen dahil sa papuri nito. Napayuko siya habang napipilitang umiti. Naiilang siya sa mga ngiti ni Mr. Sales sa kanya. Nakita niya ang pag-iiba na ekspresyon sa mukha ng kanyang asawa. Mabuti na lang at dumating si Myla na may dalang mainit na kape para sa kanilang tatlo. Sumimsim si Mr. Sales sa kape, ngunit agad rin itong niluwa. Bahagya silang natigilan dahil sa nakita. Sir, ano pong problema? Nagmamadaling kumuha ng tissue si Karen saka pinunasan ang suit ni Mr. Sales. Sir, may problema po ba sa coffee? I'm sorry po kung hindi nyo nagustuhan. Nahihiyang saad ni Myla. Myla, what happened? Hindi mo ba inayos ang trabaho mo? Naguguluhan tanong ni Tristan. Sigurado naman po ako na maayos ang lahat, pero hindi ko alam kung ano nangyari. Okay yan kanina, pero bakit ganon ang nangyari? Binalot ng hiya si Myla para sa kanilang panauhin. Nakatakas ang mumunting luha sa kanyang mata dahil sa sobrang hiyang nararamdaman. No, it's okay. Wala namang problema. Baka nagkamali lang siya. Asin kasi ang nilagay sa coffee. Namali lang siguro. Nakangiting singit ni Mr. Sales. Ma'am Karen, na-double check ko po talaga. Naiiyak si Myla lalo na't mahalagang tao pa naman ang kanilang bisita. Myla, it's okay. Lumabas ka na muna. Ako nang bahalang mag-ayos ng problema. Lumuluhang lumabas si Myla. Dumiretso siya sa mini kitchen at doon ay nakita niya si Ashley na tumatawang mag-isa habang umiinom ng kape.
Walang pag-atubiling, sinugod niya ito at sinalubong ng malakas na sampal. Walang hiya ka? Ikaw ang may gawa, di ba? Pinahiya mo ko. Hinila niya ang buhok nito saka iningudngod sa lababo. Hindi pa siya nakontento. Kinuha niya ang kapeng iniinom nito at ipinanligo sa mukha ni Ashley. Napahiyaw ito nang maramdaman ng kanyang balat ang mainit na kape. Hayop ka! Anong ginawa mo sa mukha ko? Hinila rin nito ang buhok niya ngunit hindi siya nagpatalo. Hinigpitan pa niya ang pagkakahawak doon. Napakasama mong hayop ka. Bakit mo nilagyan ng asin ang kape ng bisita? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang taong yun? Sisirain mo ang trabaho ko. Kulang na lang ay kalbuhin niya si Ashley dahil sa sobrang panggagalaiti sa galit. Dahil pakalamera ka, nagsumbong ka sa Karen na yun. Pareho lang kayong dalawa. Sa oras na ako na ang nagmamay-ari ng kumpanya, sisiguruhin ko na ikaw ang una kong patatalsikin. Natigilan si Myla nang mapagtanto kung ano ang ibig nitong sabihin. Hindi siya makapaniwala. Sinuyod niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Anong sinabi mo? Pakiulit nga. Mapasa iyo ang kumpanya? Anong ibig mo sabihin? May plano kang agawin ito kay Karen? O agawin mo ang asawa ng kapatid mo? Nanlisik ang mata niya dahil sa galit. Subukan mo lang, Ashley. Ako mismo ang makakabangga mo. Nahulaan ni Myla ang masamang balak ni Ashley. Hindi niya hayaang mangyari iyon, lalo na't kaibigan niya ang pinag-uusapan. May sinabi ba akong ganyan? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Pagmamaang-maangan nito. Sa oras na saktan mo ang kaibigan ko, ako mismo ang puputol ng sungay mo. Napakadumi mo. Malalaman nito ni Karen at sana ay palayasin kanya sa kumpanya.